Ikaw, naranasan mo na ba yung umupo sa isang lamay ng kamag-anak o kaibigan? Oo naman. Halos lahat naman tayo dumaan na diyan, 'di ba? Tama. Kasi kapag may pumanaw na mahal sa buhay, may mga nakasanayan na tayong tradisyon bilang mga Pilipino na nagbibigay sa atin ng labis na ginhawa. Yung comfort, kumbaga. Oo, yung comfort. Nandyan yung pag-aalay ng pagkain sa altar. Yung mga paboritong pagkain yung namatay. Tumpak, tapos nandyan yung pagmimisa sa mismong bahay ng namatay, at yung malalim na paniniwala natin na sa unang araw pagkatapos ng pagkawala nila, umuuwi yung kaluluwa nila. Na bumibisita sila. 'Di ba? Umuuwi sa pamilya, bumibisita sa mga paboritong sulok ng bahay para magpaalam, tapos kung minsan nagpaparamdam pa nga para sabihing ayos lang sila. Alin na isang napakagandang imagine, sana. Oo nga isang imaheng nag-uugnay sa ating mga buhay pa at sa mga pumanaw na. Isang konseptong nakaugat hindi lang sa kultura natin, kundi maging sa ating emosyonal na pangangailangan. Kasi nagbibigay ito ng espasyo para sa pagdadalamhati, di ba? Tama. Binibigyan ka nito ng pakiramdam na may magagawa ka pa para sa kanila kahit wala na sila. Lalo na yung mga dasal natin. Pero ikaw, na nakikinig, isipin mo ito. Paano kung ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa kung saan pumupunta ang kaluluwa pagkatapos mamatay ay ganap na mali? Grabe yung mali talaga. Paano kung ang kaluluwa ay hindi kailanman uuwi sa bahay ninyo para dalawin ka? Na hindi na talaga sila babalik. Yan mismong tahasang inaangkin ng isang individual na nagsasabing direktang nakakausap niya ang Diyos. At para sa malalimang pagsusuring ito, tututukan natin ang mga aral, matinding pahayag at ang kabuuang teolohiya ng isang nagngangalang Narciso o Lalo. Pero bago tayo pumasok ng malalim dyan, mahalagang magbigay muna tayo ng mabilis na paglilinaw sa pananaw para sa iyong nakikinig sa atin. Oo, kailangan nating linawin ito. Narito tayo ngayon upang himayin at suriin ang nilalaman ng mga dokumento at pahayag na ito mula sa isang obhetibong pananaw. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan, oo. Hindi natin ine-endorso, hindi natin pinapanigan o kinokondena ang mga paniniwalang ito. Neutral tayo rito. Bale, inuulat lang natin yung nasa dokumento. Tama. Ang layunin natin ay unawain kung ano ba yung itinuturo niya, bakit niya ito itinuturo, at paano ito nakakaapekto sa pag-iisip ng mga taong sumusunod sa kanya. Gusto lang talaga nating intindihin yung material. At para sa talakayang ito, ang mga sanggunian natin ay binubuo ng mga sarili niyang dokumento. Parang resume niya, di ba? O para siyang CV o talaan ng kanyang mga inaangking kakayahan. Tapos meron din tayong isang listahan ng kanyang mga matitinding pahayag na tinatawag nilang striking statements. Oo, yung striking statements. At nandyan din yung mga transcript ng kanyang mga mensahe mula sa huling bahagi ng Abril 2026. Kasama rin dito yung mga detaling idinagdag niya sa isang pampublikong Zoom meeting noong May 1, 2026. Medyo kamakailan lang talaga. Bago lang ito. Kaya ang misyon natin ngayon ay unawain ang kakaibang pananaw na ito tungkol sa kabilang buhay at bakit napakalakas ng hatak ng kanyang mga mensahe. Okay, himayin natin ito. Sige, simulan natin sa pinakapundasyon ng kanyang mga turo. Dahil kung magbabato ka ng mga mabigat na pahayag tungkol sa kaluluwa at kabilang buhay, kailangan muna nating intindihin kung sino ba itong nagsasalita. Oo nga naman, sino ba siya, di ba? Sa mga dokumentong hawak natin, tahasang ipinapakilala ni Narciso Olano ang kanyang sarili bilang, at ito quote-unquote, number one instrument chosen by God. Number one instrument. Ang pangunahing kasangkapan na pinili raw ng Diyos. Tama. At ang kapansin-pansin dito ay yung kanyang mekanismo ng panggagamot. Kasi sabi niya, hindi raw siya ang nagpapagaling. Wait, paanong hindi siya? Siya lang daw ang naggagamot o naging daluyan. Ang boses lang daw niya ang pisikal na maririnig mo. Pero ang Diyos sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus ang aktwal na nagbibigay ng lunas. Okay, pero dito ako napaisip talaga ng malalim nung bilabasa ko yung mga materyales natin. Bakit? Ano yung napansin mo? Kasi malinaw na nakasulat doon na may isang napakahigpit na kondisyon mula sa Diyos bago niya daw magamit itong kapangyarihan na ito. Yung tungkol sa pera? 0. Ganap na libre ang lahat ng kanyang serbisyo.
Mula panggagamot hanggang pangangaral. Lahat yon libre. Tapos nakikita nating siyang gumagamit ng YouTube, Facebook, Instagram, may sarili pa siyang website at podcasts. Lahat ng modernong plataporma para mag-livestream nang walang anumang hinihinging donasyon. Alin nang aminin natin sang bagay na napakabihira ngayon? Bihira talaga. Kasi sa modernong mundo nating ito, ikaw na nakikinig, isipin mo, nakasanayan mo na ang lahat ay may hidden cost. Oo, walang libre ngayon. Di ba? Para tayong nasa isang freemium model na lipunan. Libre yung app pero binobomba ka ng ads. O kaya kinukuha yung data mo. Exactly. Ikaw mismo yung produkto. O kaya naman sa ilang faith healers, di ba? Sasabihan nilang libre yung dasal. Pero bebentahan ka ng mamahaling langis? Tama, dibilihan ng pampahid o kaya hihingan ka ng seed money o malaking abuloy. Kaya sa isang lipunang ganito, na may kapalit na pera ang lahat ng bagay, hindi ba't ang ganap na libreng modelong ito ang pinakamabilis na paraan upang makabuo ng matinding tiwala sa mga tao? Ang nakakabighani rito ay kung paano nito binabago yung sikolohiya ng taong lumalapit sa kanya. Paanong binabago? Kasi kapag inalis mo ng tuluyan ang aspektong pinansyal sa anumang relihiyosong gawain o milagro, inililipat mo yung transaksyon mula sa pisikal na pera patungo sa purong pananampalataya. Oo nga ano? 'Di ba kapag may sakit ka tapos may nag-alok ng tulong, ang unang itatanong ng mga kritiko ay, sino ba ang kumikita dito? Laging may pagdududa na baka peperahan lang ako nito. Tama, pero dahil walang siningil kahit isang sentimo si Olalo, nagiging dalisay ang tingin ng tao sa motibo niya. Nagiging mas kapanipaniwala siya na wala siyang personal na agenda. Na sinusunod lang talaga niya yung utos ng Diyos. Eksakto. At iyon mismo ang nagpapalakas sa kanyang otoridad bilang tunay na mensahero sa paningin ng mga followers niya. Nakakakuha siya ng instant credibility. Kumbaga naisip ng tao na wala naman pala siyang mapapala sa akin so baka totoo nga. Oo, nawawala yung guard mo. Pero eto na, kapag nakuha na niya yung atensyon mo at tiwala mo dahil sa libreng tulong na ito, dyan napapasok yung mga mabibigat niyang turo. Dahil kahit libre ang serbisyo niya, sa pera may napakahigpit na kondisyon ng kanyang teolohiya, lalo na kapag pumasok na tayo sa usapin ng kamatayan. Dito na natin pag-uusapan yung pagbangga niya sa lahat ng nakasanayang tradisyon ng simbahan. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay yung nangyari noong April 29, 2026. Oo, yung sa post niya. Na lalo pa niyang ipinaliwanag dun sa Zoom meeting noong May 1. Sabi niya sa transcript, may ikinuwento siyang karanasan tungkol sa isang bata na pumanaw at ililibing. Nakakagulat yung kwentong ito. Sobra. Kasi ayon sa mismong salaysay niya sa transcript, habang naglalakad sila para ilibing yung bata sa isang lugar na hindi naman formal na sementeryo yata yun may mga kasamahan silang bit-bit yung mga personal na gamit ng bata. O yung mga laruan o damit yata. Oo. Tapos nakita si Ulalo ng nagliliyab na apoy sa dadaanan nila. At alam mo ba kung anong ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung mga gamit ng bata at inihagis sa apoy. At ito nang hindi alam ng mga magulang na nasa unahan naglalakad. Hala, hindi nagpaalam? Hindi. Kaya nung nalaman nung magulang, nagkaroon ng pagtatalo doon. Kasi ang paliwanag nung tatay, gusto nilang dalhin yung mga gamit sa libingan para daw kapag dumalaw ang kaluluwa ng anak nila, may makikita itong pamilyar. Kasi ngayon ang nakasanayan nating kultura, di ba? Di ba? Yun yung nagbibigay ng comfort. Pero dito, pumasok si Ulalo para magpaliwanag. At sinabi niya sa magulang, at ito yung quote niya, alam mo ba na ang mensahe ng Diyos na ang tao pag namatay, kung saan siya namatay, doon ang kaluluwa niya dadalaw. Wait, hindi sa bahay? Hindi sa bahay, hindi sa mga gamit ng bata, kundi sa eksaktong geographical na lokasyon kung saan siya binawian ng buhay. Wow. Idinagdag pa niya na sa araw mismo ng kamatayan, aalalahanin ng kaluluwa ang kanyang huling sandali. Ang pinakahuling moment, kumbaga. Oo. Kaya kapag namatay ka, halimbawa sa isang kwarto ng ospital, babalik yung kaluluwa mo sa mismong kwarto ng ospital na yon. Teka, sandali. Paano kung inatake ka sa puso habang nasa gitna ka ng expressway?
O kaya nasa gitna ka ng dagat nang lumubog yung barko. Ayon sa kanyang paliwanag, doon mismo pupunta ang kaluluwa, sa gitna ng dagat o sa highway o sa gitna ng bukid kung saan man napatidig ang hininga mo. Seryoso ba yan? Oo, at meron pa siyang isang kwento dyan para suportahan yan. Ibinahagi niya yung isang anekdota tungkol sa isang eroplanong bumagsak. Ay yung may kasama siyang doktor. Tama, lahat ng pasahero roon ay namatay nung nag-crash yung eroplano. Sabi ni Olalo, dumalaw sila sa lugar kung saan bumagsak yung eroplano. Sa mismong crash site. Sa mismong crash site. At nang makausap daw niya yung kaluluwa ng doktor na nandoon, ang mismong sinabi daw ng espiritu ay naroon sila dahil doon sila namatay. Iyon daw ang una nilang destinasyon. Grabe. Tapos ang susunod na pupuntahan lang ng kaluluwa ay sa eksaktong lugar kung saan ibinaway yung katawan nila, yung libingan. At yun na yun. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi parang ikaw, isipin mo, parang niyang nilalagyan ang bawat kaluluwa ng isang napakahigpit na spiritual GPS. Isang literal na GPS ng kaluluwa. Di ba? Kapag namatay ka, nakalak na lang yung mapa ng kaluluwa mo sa dalawang coordinates lang. Una, yung lugar kung saan napatid ang hininga mo, at pangalawa, yung butas sa lupa kung saan inilibing ang katawan mo. Wala nang iba. Wala. Kahit natabunan ka pa ng baha at hindi na nahanap ang katawan mo, doon daw sa putik na pinagtabunan sa iyo babalik ang kaluluwa mo. At tahosan niya ring sinabi sa mga dokumento na baliwala daw yung nakasanayan natin paglipat ng mga buto sa ibang sementeryo. Bakit daw baliwala? Kasi babalik din naman daw sa alikabok ang katawan. Kaya sa orihinal na pinaglibingan pa rin dadalaw yung kaluluwa. Wala siyang pakialam kung nilipat mo sa Memorial Park. Kinokontra talaga nito ng direkta yung mga tradisyon ng simbahan, di ba? Oo, pero bakit niya tatanggalin yung comfort o yung ginhawa ng pamilya? Kasi isipin mo, pag galing mo sa sementeryo, nag-aalay ka ng pagkain sa bahay kasi naniniwala kang andun pa sila. Na gumagabay sa'yo sa loob ng bahay. Tama. Hindi ba't inaalis ng spiritual GPS na ito yung nakasanayang ginhawa ng pamilya at ibinibigay ang buong kontrol ng kabilang buhay sa mga malamig at pisikal na lokasyon? Para maintindihan natin kung bakit niya to itinuturo, kailangan natin tignan yung mas malaking larawan ng kanyang doktrina. Ayon sa kanya, yung turo ng malalaking simbahan tungkol sa pagmimisa sa bahay para gabayan ang kaluluwa ay mali. As in totally mali daw. Oo, baliwala daw. Baliwala ang tamisa at panalangin natin sa bahay para sa mga namatay. Bakit? Dahil ayon kay Olalo, ang kapalaran ng kaluluwa ay hindi na mababago ng anumang ginagawa ng mga buhay na pamilya niya. So kahit araw-arawin pa nila magdasal? Kahit araw-araw pa. Nakatakda na yung kapalaran nung namatay. Ang kaligtasan mo, tinatrabaho mo lang yan habang ikaw ay humihinga pa. Wala ng overtime, kumbaga. Wala ng overtime, wala ng extension. At dito papasok yung mas nakakatakot na issue, yung issue ng panahon at paghuhusga. Oo nga, dahil kung napaka-restrikto ng kanyang lokasyon tulad ng spiritual GPS, mas nakakahindik yung timeline niya para sa kaluluwa. Ilang araw nga ba yun? Kasi sa nakasanayan natin, pwede kang magdasal habang buhay para sa kaluluwa sa purgatorio, di ba? Pwede silang ma-purify at umakyat sa langit. Oo, yun ang turo sa atin. Pero dito sa mga dokumento ni Olalo, nagaganap ang pinal na paghuhusga ng Diyos sa loob lamang ng unang 9 na araw mula nang mamatay. 9 na araw lang. 9 na araw. Yun lang ang palugit. 9 na araw mula sa oras ng kamatayan mo, ibababa na ang hatol. Ang bilis naman, tapos ano ang mangyayari pagkatapos ng 9 na araw? May 2 lang daw resulta yan. Kung ang kaluluwa mo ay mapalad na nahatol sa paraiso, Okay, paano pag sa paraiso? malaya kang makakadalaw kung saan mo man gusto, malaya kang makakagalaw. Paano kung hindi? Diyan na ang problema. Kung ang kaluluwa ay nahatol sa impyerno, dito papasok yung mabigat na babala niya. Hindi na daw ito makakalaya hanggat hindi na pagsisilbihan ang buong kaparusahan batay sa bigat ng kasalanan. Wala kang magagawa. At grabe yung paglalarawan niya dyan sa impyerno, di ba? Oo, sabi ni Olalo, ikaw sigurado kung minsan ka na rin nagprito ng isda. Tumatalsik yung mantika, ah.
Tama. Sabi sa transcript, kapag tumatalsik ang mainit na mantika sa balat mo, kahit konting tulo lang, napapaaray ka na, di ba? Matindi na yung sakit. Masakit talaga yon. Ngayon, isipin mo na lang daw babala niya kung ang mangyayari ay ang buong kaluluwa mo mismo ang ihahagis sa isang walang hanggan na nagliliyab na lava. Grabe, buong kaluluwa sa laba. At dahil kaluluwa na lang daw iyon, wala ng physical na katawan o bibig, hindi ka na pwedeng gumawa ng mabuti para makabawi. Hindi ka na makakapag-sorry sa nagawan mo ng kasalanan. Kasi nga huli na. Huli na, hindi ka na pwedeng magsisi para mabago yung hatol. Kapag natapos yung siyam na araw, tapos ang boxing, wala na. At dahil dyan sa napakahigpit na deadline na yan, kaya niya idinidiin na may 3 napaka-espesipikong bagay na hinihingi ang Diyos na kailangang gawin habang buhay pa ang tao. Ano yung 3 yun? Una, kailangan mong maging tapat sa pagsisisi sa lahat ng iyong mga kasalanan. Pangalawa, kailangan mong i-renew o ganap na baguhin ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. At pangatlo, kailangan mong magkaroon ng matinding pananampalataya. Parang basic naman na yan sa kahit anong simbahan, di ba? Oo, naririnig natin yan palagi sa iba't ibang relihiyon. Pero ang pagkakaiba rito, madalas kasi binabaliwala ng tao yan dahil hindi pa nila literal na nakikita yung impyerno, di ba? Kasi parang kwento-kwento lang sa paningin ng iba. Tama. Kaya dito pumapasok yung isa pa niyang kakayahang inaangkin na tinatawag niyang power of mind. Yung power of mind. Sinasabi niya sa CV niya na binigyan daw siya ng kakayahan ng Diyos na makita at basahin yung buong kwento ng buhay mo. Wait, as in, yung lahat ng ginawa ko? Oo, kapag nagkausap kayo, kahit nangangiti ka sa kanya, nakikita raw niya kung ano talaga yung mga kasalanang ginawa mo. Parang siyang may background check? Parang ganon, at mas tumitindi pa ito kapag espiritu na ang kausap niya. Kasi sabi niya literal na nakikita niya pati yung pinakatatagong kasalanan ng sino man, kahit matagal ng patay. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kasi kung iisipin natin itong power of mind, ay literal na parang divine background check kung saan na wala kang kawala, zero privacy. Walang maitatago. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang taong naniniwalang alam ang lahat ng sekreto mo. Ang pinakamasamang ginawa mo na ikaw lang ang nakakaalam tapos alam niya. Nakakakilabot yun kung naniniwala ka talaga sa kanya. Diba? Kaya itatanong ko sa iyo kung naniniwala ang mga tao na literal na nakikita ni Ulalo ang pinakatatago nilang kasalanan, hindi ba't ang matinding takot na mabisto ang pamunahing magtutulak sa kanila na sundin agad yung 3 utos na yun habang buhay pa sila? Naglalabas ito ng isang mahalagang katanungan tungkol sa pamumuno niya. Susuriin natin kung paano ginagamit ni Ulalo ang takot at pag-asa, hindi bilang abstract o malayong konsepto. Anong ibig mong sabihin? Ginagawa niya itong mga konkretong realidad. Kasi kapag ang leader mo mismo ang nagsasabing, nakita ko ang impyerno, naririnig ko silang sumisigaw sa init ng lava, at alam ko ang mga kasalanan mo na magdadala sa iyo roon, inaalis niya yung pagdududa. Kasi siya mismo nakikita niya nagiging eyewitness account siya. Eksakto, nagiging personal niyang testimony. Hindi siya nanghuhula, kundi nararanasan niya. At yun ang nagiging totoo para sa mga tagasunod niya. Pero, paano naman yung mga hindi naniniwala? Kasi, alam naman natin, hindi lahat maniniwala sa ganyan. Paano niya hinaharap yung mga nagdududa sa mga mabigat niyang inaangkin? Lalo na't sinasabi niyang mali ang simbahan, di ba? Oo, malaking bagay yun na sabihin mong mali ang turo ng buong simbahan. Normally, kapag ang isang leader ng grupo ay gustong dumami ang followers, makikipag-debate yan O kaya magbabahay-bahay para mamigay ng flyers, pipilitin kang kumbinsihin. Pero sa kaso ni Olalo, hindi ganun. Ayon sa kanyang mga dokumento, ang mismong mga kakayahan niya na yung pagpapagaling ng walang hinihinging bayad at yung pagbasa ng kasalanan gamit yung power of mind. Yung divine CCTV niya. Oo, yun. Tsaka yung kakayahan niyang magbabala ng paparating na sakuna. Ang mga ito raw ang nagsisilbing matibay na patunay. At kung hindi ka pa rin maniniwala pagkatapos mong makita lahat yon, Anong gagawin niya sa'yo? tatalakayin natin dito yung
Paulit-ulit niyang mensahe mula pa noong 2013 na nakatala dun sa striking statements niya. Ang sabi niya, maswerte daw ang mga naniniwala na siya ay kasangkapan at naniniwala kay Jesus. May para sa mga hindi naniniwala? Ang utos daw ng Diyos kay Olalo ay, wala kang gagawin sa kanila. Ipaubaya mo na lang sila sa akin at ako na ang bahala. As in, iwanan na lang sila? Oo, dahil maraming darating daw na pagsubok at dapat laging handa. Kaya paulit-ulit niya itong sinasabi, hayaan ka lang niya. Teka, hindi ba counterintuitive yung para sa isang nangangaral? Kasi ikukumpara ko to sa isang exclusive VIP list eh. Panong VIP list? Parang may hawak siyang kontrata na take it or leave it. Imbes na piliting kumbinsihin yung mga nagdududa gaya ng ginagawa ng iba, hahayaan lang niya sila. Ang tanong ko, hindi ba't ang linyang bahala na ang Diyos sa inyo ay isang napakatalinong taktika? Para saan? Kasi parang mas lalong magpaparamdam ito sa mga tagasunod niya na napaka-espesyal at ligtas nila dahil kabilang sila sa in-group. 'Di ba? Kami ligtas, kayo, bahala na Diyos sa inyo. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan ng psikolohiya ng grupo, lumilikha nga ito ng isang saradong sistema ng paniniwala. Isang closed belief system. Tama. Hindi na niya kailangan makipagdebate kasi kapag nakipagdebate ka, binibigyan mo ng puwang yung kritiko na maging tama. 'Di ba? Oo nga naman, binibigyan mo sila ng boses. Dito, ang mga himalan niya raw ang ebidensya. At ang bahala na sa natitira ay ang naguhusgang Diyos. Pinapanatili niya yung absolute na otoridad niya nang hindi nababawasan sa mga diskusyon. Grabe. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, isang buong matibay na ecosystem pala ang nabuo niya. Paano mo naman nasabi yan? Nakita natin ngayon kung paano pinagtagpi-tagpi ang lahat. Mula sa pagpapatibay ng tiwala gamit yung ganap na libreng panggagamot hanggang sa pagbasag niya ng mga lumang tradisyon ng simbahan. At yung pagpapalit ng mga tradisyong iyon ng spiritual GPS, Oo, yung napakahigpit na lokasyon ng kaluluwa. Tapos sinabayan pa ng nakakatakot na 9 na araw na palugit bago hatulan kung sa paraiso o doon sa nagliliyab na lava ka mapupunta. na siya mismo ang nagsasabing literal na nakikita niya gamit ang power of mind niya. Diba? Lahat ng ito ay pinatitibay pa nung desisyon niyang wag nang kumbinsihin ang mga hindi naniniwala. Alin ay nagpapalakas ng loob ng mga followers niya, pero mahalagang maunawaan natin, bakit napakalakas ng hatak ng mga ganitong klasing mensahe ngayon? Nakita natin kung paano ang mga tao ay laging naghahanap ng kalinawan, di ba? Kasi minsan magulo ang mundo. Eksakto. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan at information overload, ang isang sistemang nag-aalok ng eksaktong timeline tulad ng 9-day hour, At eksaktong lokasyon yung kung saan ka namatay. at isang pinunong nangangakong nakikita niya ang lahat ng sagot ngunit walang hinihinging pera, ay talagang napakalakas ng hatak. Nagbibigay ito ng itim at puting mga sagot na hindi mo na kailangang hulaan pa. At para sa maraming tao, napakalaking kapalit ng katahimikan ng isip ang pagsunod sa mga kondisyong iyon. Isang doktrinang literal at konkreto. Oo, na imbes na pakiramdaman mo kung andyan lolo mo sa bahay, alam mong nasa eksaktong lokasyon siya naghihintay ng hatol. Isa siyang pananaw na talagang babaguhin ang pananaw mo kung maniniwala ka. At doon ko gustong tapusin ito at ibalik ang usapan sa'yo na nakikinig sa atin ngayon. Ano ang huling iiwan mo sa kanila? Gusto kitang iwanan ng sang matinding kaisipan na pag-iisipan mo ng mag-isa. Isantabi mo muna ang mga kasalukuyang paniniwala mo kung lubos kang maniniwala na ang bawat kilos at desisyon mo ngayon ay literal na ikakalulong ang kaluluwa mo sa eksaktong espasyo kung saan ka mamatay. Wala kang takas sa lugar na yon? Wala. At na walang anumang pagkakataong mabago ang hatol mo mula sa mga dasal ng pamilya mo sa loob lamang ng maikling 9 na araw na palugit. Anong mangyayari? Paano kaya magbabago ang mismong paraan ng pamumuhay mo sa susunod na 24 na oras? Isang bagay na siguradong mapag-iisipan natin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuri na ito. Hanggang sa susunod dito sa The Deep Dive.